Then Peter said unto her, How is it that we have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which has buried thy husbands are at the door, and shall carry thee out. And she fell down straightway at his feet and yielded up the ghost. The young men came in and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband. Sabay-sabay. And great fear came upon all the church, and upon all many as heard this thing. Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita, Panginoon. I pray, gamitin niyo po yung story nito, Lord, passages, para kami po ituruan niyo na magkaroon ng tamang takot sa inyo, Lord, inyong gawain, sa inyong lingkod, Panginoon, sa inyong salita. I pray, makita namin, Lord, ang aming dapat makita, maintindihan. At kami po hindi tumulad dito, hindi matulad, at even hindi malapit, hindi even close dito sa mga pag-uugali. Nakita namin hinusgahan niyo, Panginoon. Nananayasan sa fire, Panginoon, I pray sila po yung maging cautionary tale. Isang mga character sa Bible na hindi dapat tularan. Intindihan namin yung actual lesson dito, Lord, that message, ano yung mga dahilan and the background. And makita namin na nakakatakot pala pag kayo po ang naghusga, especially mga particular na kasalanan, Panginoon, na mga bigat. So I pray, kayo pong manguna sa amin, kayo pong may taas lagi, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Gandang umaga po sa lahat. So, ito na po yung sinasabi ko sa inyong alam niyo nangyari sa atin sa alaala, amen? So, iba sana yung preach ko, kaso kahapon, kagabi, naniningil pa. Hindi siya may naiwanan doon tayo 700 na ano doon. Wala na akong bayaran yun. So, ito na po yun. So, simula ngayon tawag natin sa kanya muna si German Sapira. Okay? Para may ano, kasi hindi ko pangalanan muna sa ngayon. Depende. Ito na po yung hit piece natin. Ang title natin ngayon, pero applicable sa atin to Tingnan nyo kung saan applicable. May matutunan tayo at least, yung sasabihin. Title po natin ngayong umaga, Obsessed ka ba sa pira? Okay, yung Sapira, yung pangalan ni Sapira, pero sa pera pwede rin. Nakita nyo ba yun? Pero subtitle natin maikli lang, When Lying Kills. Pag ang kasinungalingan, minsan pumapatay, nakakapatay. When lying kills. Okay, so define muna natin yung mga keyword dito sa ating title, subtitle. Anong sabihin ng obsess? Tingnan natin, no? Pero alam natin yan eh. Baliw na baliw daw. Ayan. Mga ganon. Obsess. English word na alam ng mga Pilipino. Obsess. Obsessed, especially. Sabi dito, lagi sinasabi ni Pastor dito, yung mga Kristiyano, totoo naman, hindi tayo pwedeng ma-possess ng devil, no? Kasi ang nakaka-possess sa Holy Spirit. Pero pwede tayong ma-obsess. Ito yung worst, isa sa mga worst na pwede mangyari sa atin. Ma-obsess, depende kung saan. Saan na-obsess yung mga kayo? Sa kayo obsess, yung babae tuloy. Mga young people. Roadblock, games. Ano pa? Ikaw pa, May. Saan ka obsess? Meron ba? Wala naman sana, ano? Kasi negative agad yan, obsess. Iba yung gusto mo mag-games, iba yung obsess ka. Iba yung gusto mong mag-asawa, iba yung obsess ka na sa lalaki, sa babae. Okay? Yeah, sorry, preoccupied with or hunted. Hunted, parang multo lang. Ano yung hunted? Parang hinahabol, sinusundan. Or pag sa isip mo, parang laging yun ang iniisip mo. Obsessed ka na doon. So kahit anong bagay, idea ba yan? Interest or, yan, or in a state of obsession, ano pa?
Ayun, parang di na makalaya. Hang up, queer eh. Anyway, iba yung happy. Pero yun nga, basta gustong-gusto mo yung bagay na yun, kaso hindi na healthy. So ano pa? Ano yung pera? Alam natin yung pera, pero yung ano na lang, lucre. Isa sa terms na namin sa Bible na negative about money is yung tinatawag na lucre or profit or gain. Money lang yan. Especially negative po yan. Okay? Profit, so hindi masama eh. Yung basic definition niya, pero kasi naidikit yan sa filthy lucre na tinatawag, na binanggit ni Peter. No? Ano pa? Lying. Napaka-basic. Pagsisinungaling. Alam niyo ba yung sinungaling? Ano yan? Hindi totoo. Iba yung definition ng isang dictionary ko, maganda eh. Parang dishonest, untruthful, pero saan na ba isang dictionary ko? Ito na lang. So, may sinasadya mong sabihin yung hindi totoo. Diba? Lying, makikita natin kay Sapira to. And Ananias pala. Kaya nakafocus ako kay Sapira eh. Intentionally saying something false or misleading. Sinasabi mo yon, gusto mo iligaw yung tao. Yan, madalas siya pag gusto mong bentahan. Alam mo naman di importante yung produkto mo, kaso gusto mo makabenta para kumita ka. Hindi naman niya kailangan yun. Di ba? Ginagawa yan ng karamihan ng marketing. Boss, bagay na bagay sa'yo to. Bili ka naman, ang pogi mo dito. Oo nga, pogi daw. Subukan ko kaya. Kahit di mo kailangan. O kaya masyadong malaki yung ano, di ba? Markup. Masyadong malaki yung tubo. Dahil, ay, ito yung sinuot ni ano. Sino mang sikat ngayon. So, madaming form of lying. Lagi sasabi sa inyo, di ba? Minsan may na-identify tayo dito. Sabihin ko sa inyo, it is a form of lying. So, mag-iingat tayo. Madali ma-identify yan sa umpisa, yung basic. Pero minsan pag malalim na, pag tinakpan na, at even mamaya makikita natin, mga Kristiyano to eh. At yung pastor, pag hindi masyadong strict, hindi masyadong discerning, hindi masyadong kung ano man dahilan, no? Okay yung pinagtatakpan yung kasalanan. Yung kinabisado sa Romans 4, di ba? Sabi doon, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Sabi rin doon, blessed are they which whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. So in a way, tinatakpan talaga yan to some degree. Lalo sa kaligtasan. Kasi nga, Diyos ay banal, walang papasok sa langit. Dahil ayaw niya ng kasalanan. Pero in a way, tinakpan yun ng Panginoon. So parang hindi niya natingnan. Kaya ang tingin niya sa atin ngayon, banal. Natindihan niyo ba yun? Justified. Pero outside of kaligtasan, hindi yan tinatakpan. Okay? So again, kung mababaw lang naman at hindi naman involve yung iba, okay lang, takpan mo yan. Kung ano, sa pamilya lang naman, kayong dalawa lang. So maganda nga kung hindi na ma-brought up yan. Pero pag involve yung ibang tao, diba, kailangan nilang malaman. Hindi dapat pagtakpan. Okay? Okay. Sana nakuha niyo yun. Then ano pang mga terms natin? Ano sabihin ng punishment? Basic naman yung pastor. Pero nag-iisip ko lang na punishment. Kasi dito pinatay eh. Negative consequence imposed for breaking a rule or agreement. So madalas ko inaano to sa presentation ng gospel, no? Soul winning. Napansin yung iba. Para maintindihan natin nga, dapat may parusa. Pero dahil ang Diyos ay banal, ayaw niya kasalanan talaga. Eh bahay ngayon eh, hindi pwedeng basta-basta doon. Kaya sa definition natin ng justice, kahit konting kasalanan, mali pa rin yan. Pero iba-iba rin yung level ng kasalanan. Okay? Hindi mo pag kaligtasan ng pinag-uusapan, pare-pareho lang yan. Kasi pinakamaliit na kasalanan, impyerno agad. Okay? Iba naman, ang problema sa iba, hinahalo yun. Pag ang konting kaligtasan, yes, maliit na kasalanan, malaking kasalanan, walang pinagkaiba kasi nga, impyerno tayo dahil sa kasalanan. Okay, outside ng kaligtasan ng kaluluwa, tulad yan sa rewarding, no, either parusa, or ano yung paano itatrato mo sa kanya, hindi pwede tayo hindi mag-uusgay. So, merong matinding kasalanan, may mas matindi, may mababaw, mas hindi. Okay?
Kaya dito nakita natin naman yung kwento, siguro na kwento ko na rin ng mabilis, no? Hindi natindihan ng iba yung kwento sa English. Ano nangyari dyan? Ang daming kailangang liwanagin dito ngayon na yung Acts po ay natapos na natin ng series dito sa Thursday, no? So, pero paliwanag ko, bago natin isa-isayin mamaya ulit. So, Ananias and Sapphira, mga Kristiyano po yan. Member ng church. Nung panahon nila, inuusig po sila. Literally, pinapatay sila. Pag-initan sila, kasi nga sila yung mga Kristiyano, si Jesus nga, pinatay eh. So, kaya isa sa mga ginagawa nila doon, yung mga mayaman sa kanila, mayroong kahit, example niya si Barnabas, di ba? Isa, ginawa niya ni Barnabas yun. Sinabi dun sa Acts din yan. Eh, binenta niya na lang, ginamit na lang ng church. Ginamit niya na rin. So, gusto ko sabihin dito, hindi po ito biblical na sabihin natin wala tayong private property. Mali po yung ganun interpretation, ha? Iba, ganun ang utak komunista. Hindi totoo yun sa Bible, Old and New Testament. Binasa natin kanina, Jeremiah 32, ano yung nakita doon? Diba? Bumili si Jeremiah. Oh, puro evidence. Ano lang po yung titulo lang yun. So, biblical po yung private property. Pero bakit nga binenta? Kasi nga yun, pinapersecute sila. Ang problema dito po, kasi narinig ako nag-interpret ito, mali eh. Ginamit to sa pagbibigay sa church. Hoy! So, patayin kayo ng Diyos? Gusto nyo, ano? So, in a way, tama rin. Pero in a way, hindi ganun yung level nito. Kasi ang ginawa niya actually dito, nung mag-asawa, is, nagbibida sila. Sa mga luma dito, alam niyo na to eh. Parang hindi nyo ma-misconstrue, ha? Mainig kayo. Sabihin nyo, mali yung Bible. Kaya pinatay sila dito, malalim po yung ginawa nila dito. Pag sinabing kept back part of the price, anong ganito, anong nangyari? Kwento ko na ng summary, may points dito tayo. Kunwari lang, yung pastor dito, may nakakwento siya dating gano'n, pero hindi niya, pero yung iba daw na nagpapastor daw, kasi nga may mga ganong kwento itong mga ano eh. Malungkot nga ako doon, yung isa doon sa mga binata doon, nag-resign ba naman sa trabaho, mag-aaral sa Bible school. So, tanong-tanong ko lang, ba't kailangan mong, ano? Yung mga ganyang kwento po kasi kahit mga Baptist na hindi ko mapaliwanag eh. Kukunin yung ganito, kita mo na, maglilingkod siya sa Diyos, binenta niya lahat, dapat ba ganon? Depende. Kung makakasira sa iyo yun, kung makakabuti na gawin mo yun, gawin mo. Okay? So yun, so doon tayo kay Barnabas, ginawa niya yun. Si Ananias, ang problema dito, doon ginagawa na nga ng karamihan ng tao sa kanila yun, kasi hindi nakapapakinabangan yan, anytime pwede tayo mamatay. Si Ananias at Sapphira, ginawa din nilang problema, yung sabi nga dyan yung they hold back, no? Kept back part of the price. For example, ang property na, ito, yung to. Ananias na yun. Bahay nila, sa Germany. Yan. Ang halaga na kunwari, $5 million. So, anong gagawin mo sa $5 million? Dito sa kwento dito, yun nga, ginamit nila sa church. So, kaya binigay dyan, sabi dyan, he laid it at the apostles' feet. Ba't ganun? So, nakwento ko sa inyo last time yung ito mga putating kasi. Kaya, tayo ng time dito. Kilala niyo si Jim Jones. So, ito yung sa mga cult leader na 1970s ata yun, hindi ko malala. So, ang ginawa niya po, kaya pag may nabasa kayo sa Facebook na uminom ng Kool-Aid, na pang-asaw yun. Ibig sabihin, reference po yun doon. Kay Jim Jones na nilason nila yung sarili nila. Nagpakamatay sila kaysa dating ng Panginoon. Benta nyo na lahat yan. Bigay nyo sa church. Ito yung mga masamang example na ginagamit sa atin minsan. Na hindi tayo papayag dapat kasi hindi man ginagawa natin eh. Okay? Nakuha nyo ba yun? Medyo mabilis lang pero hindi ko ginawa sa inyo yun. Dahil hindi naman tama. Anyway, again, nung panahon nila, yun ang uso eh. No? So, balik tayo sa property ni na Sapphira, Ananias, 5 million. Pero sinabi nila kay Peter, hindi sinabi dito, kung napansin niyo eh. Yung tinutukoy ditong so much, ano yung so?
Napaka. Hindi po, again, sa English, at lalo sa King James, madalas ang so, ibig sabihin lang nun is ganun. Okay, kaya yung, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So, pwede mo sabihin, so loved the world, mahal na mahal niya talaga. Ito rin, pero actually, ibig sabihin nun, sa Tagalog, sapagkat ganun na lang eh. Ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, pinapakita sa'yo, imagine mo yung intensity ng pag-ibig ng Diyos na namatay siya para sa'yo. Ganun kanya kamahal. Naintindihan na? Kaya pag sinabi ditong so much, saan na ba yun? Verse. Mamaya pa yung message, kunin natin yung kwento muna. Ito yung tinanong niya si Sapphira. So verse 8, sabi niya, and Peter answered unto her, tell me, whether ye sold the island for so much. Binenta nyo ba siya na napakamahal? Hindi. Ibig sabihin nito, may binanggit dyan. Sila na lang. Di na sinabi sa atin kasi hindi na relevant eh. Hindi na sinabi kung 5 million ba yan. Basta imagine nyo na lang, 5 million yon. Ang sinabi nyo, 2 million lang. Naintindihan niya? Yung totoo, 5 million nila nabenta. So, ang tithes ng magkano? 500,000. Pero dito kasi lahat binibigay nila eh. Either yung tithes yon or lahat, regardless. Sinabi nila, ganito yung presyo ng nabenta ko yan, ang totoo 5 million, sa kwento natin ha. Pero, ang sabi niya, nabenta na namin, kaso 2 million lang. Yun ang sinabi niya kay Peter and the apostles. Nakikita niyo na yung deception? Kasi pag sinabi niyang 5 million yan, ang expect ko dito, sabihin natin tithes na lang ha, tithes na lang muna, sabihin natin ganun. Pero ano dito kasi is, lahat eh. Kasi lahat na lang. So, in-expect ko, nabenta mo ng 5 million, magkano makukuha ko sa offering box? Ay, nabenta mo, di ba? Kaya sabi nila, ay, para sa yung talilong. Sabihin ko na lang 2 million, ha? Sabihin mo, honey, 2 million lang. Di naman nila alam yun, eh. Parang dito. Sabi ka sa inyo, pag naghulog kayo dyan, kasama ba yung payslip nyo? May Xerox? May pirma? Hindi ko na alam yan eh. Wala nang pakialam doon kasi tayo yan eh. Ang tawag dito, it's between you and the Lord. It's between you and the Lord. Magsisinungaling ka pa sa bagay na yan, sino niloko mo? Amen? So nakikita niyo na ginawa niya, Ananias sa Sapphira. So sabi, 2 million lang. Nagbibida pa sila, binigay namin lahat. Nabenta na yung 2 million, hindi, 5 million pala. So, yun na yun. Saan ba tayo? Sa definition pa lang tayo. So, no? Pero balik tayo. So, isa-isa na natin, yung mga points natin. So, hindi, kinakwento ko pala yung background, no? So, nangyari, bandang huli, nagsinungaling sila, kay Peter, lingkod ng Diyos, natunugan niya eh. Kasi, nasabihin niya, mga kapatid, salamat po, ginamit ng Panginoon, si Ananias at Sapphira. Binigay nilang lahat na napagbentahan nila 2 million. Hindi nagsinungaling ka sa congregation, di ba? Saan magiging tingin sa kanila? Katulad din na Barnabas to, na tunay na lingkod ng Diyos. Hindi pala. So, yun na yung, alam niyo na nangyari? Patay. Ngayon, una si Ananias muna, hindi sila sabay tinanong. So, ang nangyari, tinanong mo sa Ananias, sinungaling, patay. Medyo nung naalis na doon, dumating si Sapphira, tinanong din. Sinungaling din. Ganun din kasi nagkuntsabahan na sila eh. Ang daming lesson dito mamaya. So, pero, patay din. And then, yung pinakahuli nating and great fear. So, yun na yung background namin. So, ano yung mga points natin dito? Anong title ulit natin? Obsessed ka ba, Sapphira? When lying kills. So, ano yung mga points natin dito? How wicked was the sin of Ananias and Sapphira? Gaano ka wicked to? Tingnan natin. So, verse 1. But certain man, Ananias, so pag nakita niyo po yung certain, sigurado yan at tukoy. So, ang lesson dyan is, totoo yung pinagsasabi sa Bible, hindi ito yung
Maaring, for example, may isang tao na hindi ganun eh. May tukoy talaga na tao. Ang pangalan niya, Ananias and Sapphira, his wife, sold the possession. Ang point number 1 natin. Point number natin dito, malala yung ginawa nila kasi sila yung pinangalanan. Nabanggit ko na kanina, no? Si German Sapphira, hindi ko mga papangalanan kasi I think di pa naman siya ganun. Okay, una, hindi pa naman tayo. Pag dinamage siya tayo, for example, masira ng ulo, pangalanan natin yan para mawarning yan din iba. Amen? Si Ananias at Sapphira, ako, kilala ba kayong baby na pinangalanan ng... Ngayon si Ananias kasi meron kapangalan yan eh. Yung double N, high priest yun. Sapphira, wala. Wala akong alam, no? So, nakita ko yung baby Sapphira. Loko-loko, meron na siguro, loko-loko yun. Hindi nila alam. No, kasi may kilala kami. Ayun, ayoko na sabihin. So, number 1, wicked sila. Yung pangalan nila ngayon, parang Judas. Yung pangalan lang nila. Dahil sa wickedness nila, pinangalanan sila, pahiya sila. Ano pa? Maaalala sila dahil sa ginawa nilang mali at matinding judgment ng Diyos sa kanila. Pinatay right there and then. Hindi man lang nagkasakit ng ilang namatay sa COVID. Ilang ba araw sa COVID? Hindi ko alam, totoo ba yun? Sabi nila, doon ka papatayin sa ospital eh. Totoo. Kasi binigay sila sa kanilang procedure. Yung mga hindi sumunod sa procedure, hindi ginamit ang ventilator, tsaka yun, nakalimutan yung gamot. Basta yung isang gamot na talagang pumapatay ka, sa halip na mabuhay sila. No? Kaya kung magkaroon kayong COVID, parang nauso na naman yun. Pero kung naniniwala pa kayo dyan. So, sa kanila, right there and there, patay. So, point number 1, they are wicked enough that they were named. Pinangalanan sila, pahiya sila, at example silang masama ngayon. So, ito pansinin nyo rin po ito sa atin. Ina-apply natin ito kasi na-observe ko kay Pastor dito. Ganun talaga. So, minsan, hindi natin pinapangalanan, blind item lang. Para, kumbaga, kung mayroon dito na ganun, pinaparinggan lang. Bakit? Kasi, binibigyan natin ng pagkakataon na magsisi, magbago, parang di siya mahirapang bumangon, di ba? Pag may mga tao kasing ganun, matalino, nagkamali talaga. Sino bang hindi nagkakamali? Amen? Alam nyo, meron tayo sa ating dito, nag-preach ako, ninaikinig, di ko sabihin kung sino. Di ba? Anong ganun. Ako na lang nakakaalam, no? Pero pag tumingin ka rin sa katabi mo, alam mo rin. Pero pag matindi, kunwari, makakasira talaga. Nagkakalak ng kwentong kung ano. Pangalaan natin para mawarning. Okay, so, naginawa na natin yung kay Tatay Jacob, di ba? So, alam nyo na yan. So, kaya di ko na yan, pero next, yung mga nakikinig kasi, no? So, kahit saan po yan, alala nyo si Maria, si Joseph. Alala nyo yung kwento nila? So, ang parusa talaga po, no, para sa Israel, kasi pag nag-asawa ka doon, for example, mag-asawa, nangyari lang si Jamie. Sa kanila, sa panahon nila yun as ipapaasawa kang kanino. So, mayroon pang dowry yun. Ibig sabihin, dapat talagang price na price ka doon na hindi mapahiya yung lalaki tsaka pamilya niya. Eh, nung parusa pag harlot, ibig sabihin, nag-fornicate na si Jamie, kunwari. Galit na galit yun, mayroon pang yun, may evidence. Ang gagawin doon, isosoli, tapos magbabayad ka doon sa lalaki. So ngayon, kaya si Maria, ganito. Nabuntis nga si Maria, di ba? By the Holy Ghost. Si Jesus yung yung first na anak niya, first na anak, marami pang anak si Maria, pero yung first niya si Jesus. Kaso ang tatay nga, Holy Spirit, ang Diyos. Anong ginawa ni Joseph? Ano sabi doon? He was minded to put her away privily. Sa Tagalog, ayaw niya na mapahiya si Maria. Kasi kilala niya rin naman eh. Ayan, yung virgin, yan. Ayan, so,
being a just man, not willing to make her public example, was minded to put her away privily. So, sa point natin kanina na pinapangalanan o hindi, pag alam mo naman na hindi naman niya deserve, di ba? Na mapahiya ng gusto, ayaw mo maging asawa kasi nabuntis na hindi mo alam, huwag natin pagsabi. Ayan, nakita niyan? So, may mga handling na ganyan. Walang problema yan, tama lang yan. So, ganun si Joseph. And then, ganun din tayo. Ngayon, ito na nga, si Sapphira, ba't pinangalanan sila? Kasi, point number 1, they are wicked. They were named. Okay? Gets? So, yan, basta na wala na mga tanong na ganyan. Kasi, basta bakit naka-YouTube ka pa, pangalanan mo si Abante. May dahilan. Amen? Okay, point number 2 na agad. 26 minutes na pala ako. Nakwento ko na to. Sabi dyan, and kept back part of the price. By the way, nabanggit ko nga pala yan. Nabanggit ko na si German Sapphira na lang. Mayroon munang hindi natin papangalanan muna. Okay? Saka na lang in case. Deserve niya yan. Number 2, kept back part of the price. His wife also being privy to it. Yung sabi ko kanina, nagkontsabahan sila. Uy, huwag mo sabihin kay Peter na 5 million to. Sabi mo 2 million lang ha. Kaya nag-sync yung kanilang pinag-usapan eh. Sinabi ni Ananias kay Peter, 2 million lang kahit 5 million. Ngayon, lalagyan ko lang ng baka sabihin nyo, wala naman sa Bible yan eh. Okay? So, ano yung point number 2 ko? Bakit sila wicked? Bakit sila pinatay? Gaano ka wicked to? Na sila ay pinatay ng Diyos. Kasi, they want the preeminence while being not worthy of it. Gusto nilang sila ay tingalain, hindi naman dapat. Matindi po yan. Alam mo yung mga politiko, kaya dadaan, dudugas niyan, pagandaan ng image yan. Nabanggit ko last time sa yung si Bill Gates, di ba? Yung time na kinasuhan niya, dahil nga sa anti-competitive na ginagawa niya sa Microsoft dati, pinag-aralan niya paano gaganda yung image niya. Kaya anong ginawa niya? Marami siyang binayaran, may tumulong sa kanya yung mga politiko, may mga ganyan, may mga coach yan. Alam niyo ba yon? Paano ka magsalita, ano yung mga hindi mo sasagutin. Inaalam nila yan dahil importante sila image, hindi katotohanan. Ganon si Sapphira at Ananias. Pwede naman sabihin 5 million pero magpagagamitan kami. Pwede naman ganon. Parang kanina si ayoko kasi bata pa si, diba? Gusto natin tayo lahat dito, pero kung hindi kaya, hindi kailangan pa yan. Ngayon, kung si Sapphira, kung pera nila yun, anong pakialam ng lingkod ng Diyos dyan? Pero, kaya nga yun ang interpretation natin dito, sinabi talaga nila, ganito yan. Tapos hindi naman pala. Kasi gusto nilang, katulad nyo si Barnabas po, kaya mataas ang sa kanya, kasi ginawa niya rin to. Kaso itong mga to, hindi naman pala sa totoong ganon. So, i-relate na natin kay German Sapphira. Alam nyo sinabi sa akin noon? Bakit tayo naglakas loob? At gumastos tayo doon, nagpagod tayo sa alala. Alam nyo bakit? Pambira naman yung mga, Pastor, gusto ko lang talaga gamitin ng Diyos itong aming lugar sa gawain ng Panginoon. Siyempre, tinatype lang nyo, inaano ko lang kayo. Para mag-gets nyo, kasi hindi ko naman pwedeng. Pastor, ako talaga mahal na mahal ng Panginoon, pati doktrina. Ayoko ng mga positive na yan, punitive na yan. Dapat gano'n, mga hindi King James, ayoko niyan. Spiritual. Kunwari lang pala. Nakita niyo na. Kaya nire-relate ko dito. Kaya di ko saan mamatay siya. Pero ang Diyos ang bahala. Kasi wickedness yun. Ngayon, ano nakikita ko, Pastor, bakit pinagamit sa atin? Hindi ko rin alam, pero sabi ng iba, baka para lang maalagaan yung lugar. Hindi natin alam eh. Kaya hindi niya sabihin nyo kung sakaling gano'n. Parang masabing parang gano'n. Kasi nga, nung una, spiritual, sabi niya, ibebenta ko na yan.
kung hindi mo gagamitin sa Panginoon. Sabi ako, sige, okay pala to. Okay na okay. Diba? Tuwan-tuwa tayo nun eh. Kahit malayo yan, gamitin natin. Ligtas yung mga tao dyan. May church na tayo dito. Bakit nagpapakahirap doon? Kasi may mga tao katulad nito. At sinasabi ko sa inyo para mag-iingat din kayo. Pare-pareho tayo at maging discerning tayo. Baka may politiko dyan na lalapitan ka, sabihin mo sa pastor mo. Ganito, ganyan. Kami nyo, discern ka ng ano. Hindi din ako naging maingat dun eh. Medyo, yun, natin natuto tayo. Pero kasi yun ang paunang ano sa akin kasi. Tinulungan tayo niyan sa ano, di ba? Maliit na bagay lang lang. Pero, siguro totoo to. Ganyan po yung mga tao na dapat natin iwasan. Pag yan ay nagpapaka-spiritual, kunwari, okay, gusto niya makilala siya na ganito, hindi pala, baliktad pa nga eh. Kaya napansin ko pala doon, kaya madalas yung halaman na kinakamusta, hindi yung mga tao. Ilan na ba naligtas dyan? Hindi eh. Kamusta yung halaman dyan? Okay lang po, siyempre, kaya hindi ko naman, siyempre, normal naman siguro yun. Pero nung napansin ko, laging ganun ah. Binabalita ko siya, ganito nangyari, ito yung soul winning namin, ito yung church, ito yung pinapreach namin, nakadisplay lahat sa Facebook, YouTube. Napanood nyo ba? Excited ba kayo dyan? Hindi ko na hindi pala. At paano ko nasabi yun? Kasi nga, bandang huli, ano, sa halip na, pastor, anong sanay na sa pera, di ba? Kung kailangan mo yung pera, sabihin mo. Pastor, kailangan namin pera eh. Pwede ba, pasensya na po kayo. Benta na namin. Hindi ganun eh. Kaya sabi na ni Pastor dito, na-offend yan sa'yo. Sa palagi mo, ba't nagsinungaling si Ananias sa pera kay Peter? Imagine nyo lang, sige, pag-isipan nyo lang muna. Kasi pwede naman sabihin na kailangan po namin ganyan, bibili ko ganyan. Hindi eh. Nagmarunong, nagmalaki. Nalagyan nyo bakit? Ano mangyayari pag nalaman ng iba na gano'n din sina Ananias sa pera? Uy, binenta nila yan binigay nila lahat, hindi pala. Parang kanina, sabi ko kanina, may late dito, hindi umaaten. Na-late ka, sabi ko, pastor, sorry, kaya ako na-late. Kasi pastor, may buhaya doon na kaya ako hindi umaten kasi mamatay na ako sa sakit ko. Pag hindi totoo, huwag mo na sabihin. Bakit sinasabi yun? Kasi gusto mong ipaharating sa iba na spiritual ako, pastor, hindi ako nag-backslide. Ayokong isipin mo yon. At ba't mo kailangan magsinungaling? Nakita nyo na. Nakita nyo relation. Ganon din po to. Itong si German, natin. Kasi ang post niya lagi, mga puro preaching, kunwari, Bible verse, kunwari. Tapos gagawin niya yun sa gawain ng Diyos. Gagawin mo ba yun? Normal ka? Bigla, gusto ko magugulat na lang sila, patalsihin ko na sila doon. Di ba nila lang, akin yun? Alam ko naman yun eh. Ito sabi niya, hindi ba sa'yo yun? Sa'yo naman yun eh. While it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Hindi ko yan naatakin sa'yo sa pira. Parang dito, pag nag-preach ako ng tithes dito, hindi ko sabihin sa'yo, hoy! Yan, Jamie, magpabaho ka na ha. Sulat mo yung mo dyan. Hindi ko na nga pakialaman yan. Sinasabi ko lang, huwag ka sinungaling. Huwag mong lokohin ng Diyos, huwag mong lokohin ang lingkod ng Diyos. Para hindi ka sumpain. Yun naman gusto natin ito, mapabuti tayo eh. Pagpalain tayo ng Diyos. Ito, may mga tao sa pera, Ananias. Itong German sabi, hindi ko maintindihan eh. Nabanggit ko ng ibang bagay sa inyo dati, di ba? Medyo may pagka-duplicity yan dati pa. Yan siyang 2 account. Sabi niya, sabi nga pala nung may-ari. Pero siya yun. Pwede po bang ganyan? Sabihin ko sa may-ari. Pero siya yun. Paano ko nalaman? Kasi nung nag-like siya sa kasi medyo matanda na nga eh. Ginawa niya angry face. Sabi ko, nagkamali yata kayo dito. Sorry, hindi ko napansin. Ang sumagot yung kabilang account.
O di huli. Eh tapos yung pamangkin niya, ganun din. Sabi ko, tita mo ba yung ano? Oo, ganun, tawa-tawa lang siya. So alam niya rin. Anong klase yung ganun tao? So siyempre, naisip ko nung una, matanda naman to. Baka naglalaro ba? O pinoprotektan niya yung sarili niya. Walang, no big deal. Pero bandang huli, malalaman mo, yun na nga, duplicity. Sinungaling. Amen? Ganon si Ananias sa Sapphira. Iiwasan natin yan. I mean, never ko kayong, huwag nyo na simulan na mag-project kayo ng image sa harapan ko na ganito kayo, hindi naman kayo ganon. Nasabi ko sa inyo, wicked yan. Napakayabang mo, hindi ka politiko, hindi ako politiko dito. By the way, si Villanueva pala, nakita niyo yung speech. Talagang buti na ano eh. Talagang artista eh. Minsan natutuwa tayo sa mga Christian na ano eh, politician, sana totoo eh. Alam niyo yung ginawa ng tatay niya, di ba? Pumunta kay Kibuloy, sabi, lahat tayo, mga anak ng Diyos. Hindi nag-aaral ng Bible yun. Either that o talagang kulto. Yung anak niya, ganun din pala. Nakakabuisit eh. Kung talagang gusto nilang hulihin, tumayo, may kapangyarihan sila eh. Ba't sila nga magdrama doon? Hindi ba kayo naawa sa aking kababayan na ito? Ganun pa siya eh. Mga sinungaling. Ngayon po niyang gagawin sa akin sa harapan ko. At alam niyo naman, di nyo tolerate yan. Kaya pag malilate kayo, pag absent kayo, sabihin nyo lang totoo. Ngayon kung mali talaga, huwag na kayo magsabi. Amen? Naintindihan tayo ha. Hindi ko po inimbento yan si Pastor Lito, gano'n na gano'n din. Hindi na kayanan ng laptop. Ay, no? Gusto na akong patigilin. Anyway. So number 1, they are wicked. Ginawa silang example, pinangalanan sila. Number 2, kaya wicked sila kasi gusto nila ng preeminence. Hindi naman sila gano'n, baliktad pa. Ngayon po yung gagawin niya, mas maganda na po yung... Ako, alam ko na minsan kahit nyo sabihin eh. Ramdam ko po yan. Sa itsura nyo pa lang, sa attendance nyo. Lalo ang Diyos, di ba? Alam niya yan. Huwag yung lolo kayo ng Diyos. Verse 2 and 3. Bakit siya wicked? Kasi harap-harapan nagsinungaling siya kay Peter, ang lingkod ng Diyos. Amen? They lied to the servants of God. Alam niyo ba ginagawa ng totoong servants of God? In general, anong ginagawa niya? Ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Sinasabi niya yung gustong pasabi ng Diyos. Kahit mariris siya. Alala niyo po yung, ito, gampis na naman sa diadem. Naisip ko, ano masabihin ko, hindi na. Kung paano mag-twist dito, ganun din. Ito, may konting ano, pero hindi yung tipong, hindi ako magpapakit doon. Amen? Kasi ganyan po yung lingkod ng Diyos eh. Niriris niya yung sarili niya dahil sa gawain ng Diyos. Kanina naman si Jeremiah, binasa natin. Ano nangyari doon? Oh. Anong ginawa sa kanya? Zedekiah shut him up. Kinulong. Sabi ni Zedekiah, ba't mo sinasabi nga, nasa kupit tayo na sinabi ng Diyos eh. Tapos magsisinungaling ka sa lingkod ng Diyos. Gaano kalala yun? Lalo po tayo, nilalabanan natin mga lalaking kulto. Anong gusto mo ma-accomplish? Kawawa ka dyan. Hindi ka nagagawa ng masama, basta ako palolokohin mo. Kaya, I believe, napakababait itong mga lingkod ng Diyos eh. Kaya bandang huli, naramdaman niya, sinungaling to, ano gustong palabasin ito? Ang sinabi niya yan, sinabi lang niya, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? Nauna tuloy ako. Anyway, doon ko na. Number 4. Number 1, they were named. Number 2, they like the preeminence while not being worthy of it. Number 3, they lied to the servant of God. Number 4, they lied to God Himself. O sabi niya kanina, nagsinungaling ka sa akin. Pero sabi ni Peter, una, interesting to, no? So, si Satan daw ang nag-fill ng heart niya para magsinungaling. Paano ginagawa? Sino nagsinungaling na dito?
May pagkuntsabahan ka ba kay Satanas? Hindi mo lang alam. Pero siya yung nagbubulong niyan. Siya yung nagbibigay sa iyo ng dahilan or ng lusot. Di ba ito? Naalala ko na yung mga kontrakto tsaka DPWH. Sa palagay niya, kung ano na yan, institution na nila yan, panahon pa namin. Alala ko nun, may hoy gising pa dati. Yung tanong ko nun, DPWH na talaga. Kasi nga, pera-pera yan. Tuloy-tuloy ang pera dyan. Ang taas ng budget dyan. Kasi nga naman, ayaw natin ng pero ako, naghahatid ako Montalban eh. Dito, Lubak. Tapos dito pa sa Daang Bakal. Nakita niyo yung gawa ng mga engineer doon? Hindi pantay. Anong dahilan? Bakit kailangan may ganun butas? Para pag nagbaha, madaling hukayin. Ilang beso ba hinuhukaya sa isang taon? Tapos araw-araw kaming Tapos magkakadikit pa. Bakit? Kasi isang butas noon, bayad yun, may presyo yun. Nakawan yan eh. So ngayon, pag nagsisinungaling daw pala tayo, mag-ingat ka, hoy! Ba't ka iniino ko pa lang? Parang sino ba to? Si Abel and Cain, di ba? Ganun din sabi ng Diyos sa kanya, di ba? Basahin nga natin. Genesis, ano ba yun? 4. Why? Ano ba yun sabi niya? Dada. Ano na yan? Yung sabi dyan, yung sin is at the door. Ayan, sabi dyan, no? If thou, luma na tong tablet natin. If thou doest well, shall thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. Alam nyo, ganyan yan pa. Kaya nga inaaral natin lahat ng mga aral natin dito eh. Alam mo na agad. Kunwari lang, ano yung mga pinagbabawal natin dito? Hindi nga bawal, tinuturo nating mali. Na huwag gawin. Ano? Example. Bilis. Huwag gawin. Ayun yung mag-example ha. Nag-absent, di ba? Hindi naman kayo sisingin, hindi naman kayo ano eh. Pero alam mo na yun ha. Sinabi nga yun na not forsaking ourselves together. Alam mo naman yun kung matter of life and death. Di sige, umabsent ka pero kung labada man yan, di ba? Si Bad nga daw, tinatangkaso eh. Kaso pag wala siya dito, may discourage tayo, men. Yeah. Kanina, bigla-bigla akong pinaano. So, ganun. Ano gusto sabihin? Ba't nasa Romans ako kasi? Acts. Okay, so ganun po yun. So, binulungan ni Satanas si Ananias and Sapphira para magsinungaling. So, ingat-ingat. Okay? Kasi lahat po yan, sabi sa John 8 naman, di ba? He's the father of all lies. Ito yun. So, kung may kasinungalingan, yung mga kulto dyan, sa palagay nyo, saan kumuha yan ng kasinungalingan? Kaya yung Roman Catholic, lagi niya sabi, mother of all cults, kasi nung ginawa nila yung kalokohan nila, kasinungalingan nila, ginaya sila. Ay, pwede naman palang ganito, deny mo lang, mas di na, hindi ka nga. Lokohin mo yung mga tao, witchcraft. Okay na. So yan, so ganyan po yan. So si Satanas ang nag-ano yan. Ngayon tayo ganun din. Pag parang gusto mo magsinungaling, gusto mo magnakaw, gusto mo kung ano man yan, si Satanas yan. Pero itong malala kasi, nga, lingkod ng Diyos, pinagsinungalingan niya, hindi niya alam, sabi dito, to lie to the Holy Ghost and to keep back part. Inulit yung ano, yung ginawa niya nga, nagsinungaling sila. Pero sabi dito, maliwanag. Kanino siya nagsinungaling? Kay Peter, tsaka sa Holy Ghost. Sa bandang huli, yan na. Magkilos ang demonyo. Patay ako. Meron akong backup dito. Ang problema, yung aking outline. Ay, nako. Nagalit si Sapphira. Ang title natin, Obsessed ka ba, Sapphira? Na kanina?
Yan. So, sabi dito, kanino siya nagsinungaling? Una, tempt the Spirit of the Lord. Ano sabi dito? Saan ba ako? Ayan. Lie to the Holy Ghost. Bandang huli, sabi niya dito, why is it remain? Sabi ko kanina, no? So, sa'yo naman yan eh. Ba't mo kailangan magsinungaling sa akin? Sabi dyan, thou hast not lied unto men, but unto God. Isa to po sa mga natin matibay na proof text din, no, na Diyos ang Holy Spirit. Kasi kanina sabi, Holy Spirit, ngayon, Diyos. Kasi nga, Spirito ng Diyos yun eh. So, Diyos yun. So, nahiya ba tayo pag nagsisinungaling tayo? Lalo na yung hanggarapalan. Malala ba yun? Malala yun. Nagsinungaling ka sa lingkod ng Diyos, nagsinungaling ka pa sa Diyos, alam naman niya lahat eh. Hindi mo ba alam yun? Alam mo rin. Tapos gusto mo lang pakilala, gusto mo lang magpabida. At again kaya inaatake natin yung mga ganitong bagay. Hindi lang kay Sapira, German Sapira, pati sa atin, ingatan nyo yan. Sa mga churches, minsan punong-puno ng pabida. Kahit mga pastor minsan. Lalo yung iba din, pag gano'n si pastor, ako din. Ganyan din. Pag nag-testimony ako, bidang-bida ako dyan. Alam niyo siguro kung paano yun, di ba? Sa'yo, puro ako, ganyan ako, ganyan ako, ganyan ako, hindi ako ganyan, ganyan ako. Ay, galing talaga niya, no? Kapatid, isinungaling ka sa Diyos. Malala yan, gagayahin ka pa. Kung patayin tayo ng Diyos, lala naman nun. Pag talagang malala eh. Alam niyo, ang kulto na yan, sa pala yun ang ginagawa niya, si Sasoriano lang eh. Ako lang, magaling. Sila lahat, wala. Kami lang tunay na church. Never ko sinabi sa atin yan. Amen? Mga kulto, ganun. Ba't hindi manalo, no? Manalo. Pati yung mga dyan, manalo na rin pala yung dyan. Dating, alam ko, iba yung pangalan ng street dati, yung Paliparan. Manalo na pala ngayon yun. Eranyo naman. Alam kasi taga ron, Marikina eh. Kasi ibang Felix Manalo naman doon. Mamatay na rin sana itong isa. Sino ngayon? Edward. Pag namatay meron ding street yan. Ganyan kayabang yung mga yan. Ako kaya, Nasaan na ako? And so, number 4, wicked yan kasi nagsinungaling sa Diyos. Ubusin na natin. Hindi nga may outline eh. So ngayon, gaano kalala to? Ang tanong pala dito, ganito eh, Pastor. Lahat naman tayo nagkakasala eh. Lahat naman tayo nagsisinungaling eh. Sinungaling din yan. Kasi ang context natin dito, malala nga eh. Kukumpara mo ba yung nagsinungaling ako kunwari na sinungaling na ginawa ko recently? Wala mo maalala. Pero siguro, kukumpara mo ba doon? Na magbibida ka pa ng ilang milyon sa lingkod pa ng Diyos, saka sa Diyos, sa kagawain ng Diyos. Sinungalingan din yun. Huwag mong kukumpara. Alam niyo yung mga panira itong mga kulto. Again, nag-aaral tayo dito para makumpara nyo, alam nyo rin yung gagawin nyo. Pag nag-soul winning kayo, papayag ba kayo na pare-pareho naman mga religion eh. Papayag ba kayo ng ganon? Dapat hindi, no? Huwag ka papayag. Pag sinabi, pera-pera lang yan, ba't pera-pera ba tayo dito? Huwag naman nag-soul winning, huwag kayo papayag ganon. Alam nyo hindi totoo yun. Ano pa ba? Gusto ko sabihin sa mga kulto, no? So, alam, hindi tayo kulto dito, kaya nga pangatawan natin, tuklasin mo rin. Kung may tanong ka about kung paano pamalakad ng church, si Pastor parang naglilinis dun eh. Narinig ko nga, hinahamon siya dun kasi parang may mga chismisan nga daw dun. Pastor, yung mga gusto umalis dito, umalis na! O ganun din naman tayo dito, di ba? Pagdating sa pera, for example,
Kasi yung iba doon, na-open daw sa school. Pinaliwanag ko na sa inyo yan, papaliwanag ko na sa kanila this coming Sunday yung position dyan. So, obviously, maganda kung church lang kaso, depende yan sa kanila nga. Pag yun ang diskarte nila, wala lang silang ninanakaw. Eh, kung may kita yung school, di salamat. Naintindihan niyo ba? Paliwanag ko na sa inyo, ha? Ito, nabili natin yung van para yan sa church. So, nung una, ang aking dyan, nakwento ko na sa inyo to, no? So, dapat sa church lang to. Hindi ko gagamitin ng personal ko yan. Pag pumasok ko sa opisina, isang gagamitin ko. Kasi, sa church lang yan, eh. Di ba? Tama ba yun? Ito, sa church lang ba to? Ito yung sala namin, eh. Ngayon, di namin nilalagyan ng kung ano-ano. Parang hindi na mahirap magligpit. Pero sa mga klase ng churches natin, ganun po eh. Sakripisyo yan, shared yan. Ngayon, kung kailangan ng pastor nyo yung sasakyan, magkakait nyo ba? Kaya naisip ko nun, kung sa church lang to, ang makikinabang nito, mga taga-Montalban lang. E di parang talo pa ako. Kaya ako nagbabayad niyan. Nakuha nyo na. Balik tayo sa school ni Ma'am Carol. Pastor doon. Masama ba yun? Ngayon, I believe, ang ko lang kay Pastor doon, dapat kasi sabihin niya, nung sinabi rin niya naman na church, di ba? Kumikita kami dyan, pero, so what? Di ba ako, kumikita ako, nagtatrabaho ako. Masama ba yun? By the way, kailan pa naging masama magtrabaho, mag-business? Pag may conflict of interest, di ba? Ibig sabihin, yung pera ng iba, ginagamit mo. Yan. Kaso nga sa church kasi natin, ginagamit talaga yung pera ng church. Nag-tithe si Brother James dyan. Gagamitin ko yan saan? Para kanino? Sa church. Eh, para magkakain ako. Hindi ako church eh. Ako yung pastor eh. Hindi, kasi, kaya ini-explain ko po ito. Kasi para magkaintindihan tayo dito, church matter to eh. Ba't dinalagay sa mga apostol yan? Gagamitin nila yon sa gawain ng Diyos. Kung wala kang tiwala sa Kanya, wag. Yung sinasabi dito, ayoko na magbibigay dito, masama loob nyo. Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Pero biblical po talaga yun, yung man of God, sinusuportahan ng church. Paulit-ulit sa Bible, sinabi rin nun na, sino man kabisado nun sa kanina, Corinthians. Ano sinabi doon? Ano ba yun? Di ba? Ano sabi doon? Wala ba akong karapatan si Paul, di ba? Tsaka Barnabas na mag-forbear working, sabi niyo doon. Siyempre, oo, kasi mga evangelist sila eh. Alam nga naman magtrabaho, pero ginawa ba nila? Yes, nagtrabaho din si Paul, si Aquila, Priscilla. Para pag kulang yung support nila, hindi naman sila gutom. So sana maintindihan niyo yung mga ganyang bagay. Hindi tayo naglolokohan dito. Pero according kung paano tayo blinis ng Panginoon, gagamitin din natin yun at walang masama doon. Kaya nabanggit ko lang dito, I believe ito pala yun, gusto ko sabihin. Bakit nag-isip ng ganito si Ananias sa Sapphira? Malamang ganun eh, parang sa atin ngayon. Iniisip mo, kasi pastor, sa church yun eh. Nag-tights ako dyan, sino kakain niya? Si Shana, pakain ko sa anak ko. Hindi ka naman pastor eh. Ang hirap pa itindihin yun. Pero ako naiintindihan ko yan kasi nanggaling din ako dyan sa inyo eh. Eh, pag nagkakwento si pastor na, 6 ang anak ko. Biro, sinong tights parang sayang. Iniisip ko rin dati, di ba? Pero wala ka ng pakialam doon. Again, bigay mo yung para sa Panginoon. Ang Diyos na nagsabi noon sa mga Levites, sinabi, hindi ka naman Levites eh. Eh, sinong comparison sa panahon natin ngayon? Sige nga. Eh, sino ba Israel ngayon? Yung church. O, sinong Levite ngayon? Nilingkod din ng Diyos. Sana malinaw yan ha. Actually, ko rin sa kanila kasi gusto kong, pastor, parang hirap na eh. Anyway, sige po. So, ano yung point number 4 natin? Nagsinungaling sila sa Diyos, kaya pinatay sila. Again, hindi lahat na nagsinungaling sila, pinapatay. I believe, cautionary tale nga eh. Ibig sabihin, ginawa para, bandang huli, natakot ng tao. Parang ninagayahin. At, napansin ko sa Bible, pag unang ginawa yung katulad ng pagpatay ni Cain and Abel, yun ang unang murder eh. Kaya hinighlight ng Diyos yun sa Genesis 4.
Para alam natin, ito yung una, gagayahin na iba pero hindi dapat. Kasi ang parusa kay Cain, nabanggitan kanina, di ba? Naging vagabond siya. Mabigat yung parusa sa kanya. So, ganun tayo dapat. Matakot tayo. Kaya ang point number 5 ko, yun nga, namatay sila, di ba? Matindi ang parusa. Pag ang iyong kasalanan, matindi rin. Sila yung nauna, siguro sila yung unang gumawa niyan. Kasi revive na revive nung panahon nila yon. Revive na revive yung mga yan, di ba? Talagang gawain ng Diyos. Karamihan sa kanila, nakita pa sila si Jesus. Mga apostol yung nagtuturo. Pero may nag-iisip pa rin ng, kahit sa panahon natin, may nag-iisip ng ganyan. Hindi yan mawawala. So kaya, gusto ko sabihin, point number 5, matindi ang parusa ng ginawa sa kanila. Pataya, by the way. Isa sa mga, nung bagong Kristiyano ako, minsan parang iniiwasan, parang hindi magdaling i-take ba? Na parang, tama ba yun? Dahil lang sa pera, pinatay sila ng Diyos. Kaso nga, mali rin yung ibang interpretation. Basta kaya ako, tisod din ako. Kung naitisod ka kayo ngayon, welcome to the club. Ako din. Pinatay? Ito yung ginagamit ng mga atheist, tsaka mga Muslim sa atin. Hindi naman Diyos, pinatay yung totoo ba yan? As if mas magaling sila. Hindi, kaya nga ginawa yan, I believe, una yan, pangalawa, wicked talaga yan. Nung panahon nila. At kung ito pinipreach lang sa mga churches na totoo, may iwasan po yung mga pabidahan sa church. Yung kanina, yung mga point ko sana, nakuha nyo yun, hindi ko na ulitin. May iwasan yun. Kasi maniwala kayo, isang tingin ko pa lang sa inyo, sa salita nyo, ramdam ko na yan. Nagmamalaki ka, gusto mo magmalaki. Hindi ko alam lahat, pero may mga bagay. Biyaya ng Diyos, pinapadiscern sa atin yan. Sinasabi ni Pastor dati na hindi na naniniwala Kaya nung bandang huli na, ba't niya alam yun? Nanggaling din siya dyan At pag ikaw, Pastor, dinidil mo, ang daming tao, may pagkakapareho, may pagkakaiba, may medyo pagkakapareho. Kitang-kita mo yan. Okay? Kaya, point number 5, matindi ang kasalanan, matindi ang pinatay, example sila. Balik tayo kay German Sapira. Hindi ko sinabi mamatay na siya. Pero depende nga yan. Ako, pag tinuluyan niya ako dito sa 700 plus na pangalanan ko rin yan. Hindi ko pa nga winawarningan yung iba Kasi gusto ko warningan yung iba, baka ganunin din sila Dahil isa balik tayo sa point na spiritual kunwari Yung church doon na hindi na King James, na medyo King James, medyo hindi. Nung una galit na galit siya doon. Ngayon nandun na naman. Kung ano yung sabihin nun? Sige nga, sinungaling talaga. Hindi siya talaga galit. Hindi siya spiritual, ayaw niya sa ganon, hindi nasa utak niya yung doktrina or something, ministry, hindi. Iba nasa utak nito. Kaya ako iniisip ko, again, wala pa akong pinag-pray sa Panginoon sa Kanya. Wala pa sa ngayon. Pero pag matindi ang kasalanan mo, lalo pa sa likod sa Diyos, alam ng Diyos intention natin doon. Kaya kinabahan din ako kagabi kay pala, nanay niya pala, ewan ko, siguro nilalaro yung cellphone. Kamustahin nyo rin Kaya kinamusta ko si Hindi pa sila nakakapunta doon. Sayang na may investment natin doon. Mga tao doon. So, pag gusto mong sirain ang gawain ng Diyos, sa palagay mo, anong parusa doon? At ba't sinasabi Pastor sa amin yan sila naman yun Nangyayari sa church yan. Pag may sama ng loob sa akin, kunwari sino na lang? Kunwari lang kunwari si Tricia, kunwari. Anong ginagawa niya pag talagang, alam mo yun, nagtanim ng sama ng loob? Sa pira pala. Anong gagawin niyan? Hindi yan basta-basta. May mga, katulad nitong mga to, sa palagay ba't mag-isinungaling sa Diyos to Gustong sirain yung gawain. Gusto silang, madalas yan, ganyan, mga pabida yan Pag sila na yung bida, anong gagawin Parang si, Absalom. Diba?
Hindi siya yung hari, pero anak siya ng hari. Ang dami yung anak ng hari, paano yan? Dapat ako yung lumutang. Anong ginawa ni Absalom? Okay, papalong niya, tatawag yung Absalom. Nasabit din kayo sa puno. Ginawa niya, di ba? Anong ginawa niya? Nabasa niyo ba yun? Pabida siya eh. So pag may dumadaan, anong kailangan mo sa hari? Eh, kasi hindi naman na gano'n yung hari. Ako na lang. Ang ganda yan. Nag-usapan natin yan. Walang politiko. May mga ganyan sa church. Pabida. Kami ito ni Pastor noon. Iba, binisita. Isa pa yung sabihin na natin yan pala last Sunday. Yung pangalanan ko na, si Pastor Ner. Alam na rin na ba dyan? Kasi nga, may kinuwento sa amin tungkol dun eh. Kaya funeral nun, di ko na pinuntahan. Alala nyo na. Bili natin ni Pastor ng isang ano. Kasi ganun ginagawa. Parang kinukuha yung loob ng mga member. Eh, pag ikaw yung pastor, naku, maniwala ka. Busit na busit ka dun. Inampon nga lang siya dun eh. May mga ganyan sa church. Sana wala dito. Amen? Nagbabala kayo, umalis na lang kayo. Anong ginagawa mo dito? Gusto mo masapira? Oh, sa totoo lang, anong ginagawa mo dito? At yung napasa doon, ganun nangyari sa kanila. Galit yung member sa pastor, ginawa, hindi siya agad umalis. Naghanap siya ng mali. Dito lang ako. Nahintay ako ng bala. Alam niyo yung bala? Ano yung maibabala ko pag umalis na ako dito. Sira ulo yung mga ganun. Yung talagang ayaw mo dito. Wala tayong pinipilit dito eh. So okay, ayun, so si German sabi niya, hindi ko alam gusto nun. Bakit tayo pinatagal pa ng ganong katagal kung ayaw pala sa atin? Feeling ko nga din sa issue ng mga baklaya kasi nga kwento niya kay issue dati siyang ganyan. Dati siyang Pentecosta, may kilala siyang baklang pastor, may kilala siyang tomboy na pastora. Ngayon, pastora na, syempre, hindi totoo yan, walang pag-asa yan. Yan nga sinasabi ng Bible, sineshare mo pa nga eh. May sineshare siya na gano'n ang kwento, hindi niya pala pinakinggan. Ba't di ka nag-agree sa akin yung sinasabi niya sinare mo eh? Hindi ko na ginanon, private na lang. May mga gano'n kasi pabida. Pabida lang. Huwag natin gayahin, amen? Mayroon nag-aabang sa atin na itong bigay sa aking opportunity sa dahil yun nga, yung gusto kong gawin, kasi hindi ko kilala lahat doon, pero hindi ko na alam kung anong sitwasyon nila doon. So, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, sana walang mga gano'n. Kasi yung sabi ng iba, gano'n. Sisirain ang gawain ng Diyos. Paglalagyan ka. Okay na. So, obsessed ka ba sa pera? Napansin nyo, nag-umpisa lang tayo sa pera. Sabi din naman sa 1 Timothy 6, di ba? For the love of money is the root of all evil. So, I believe, ginamit lang nila yung pera, pero ang kasalanan talaga nito, preeminence eh. Gusto nilang sila yung makita. At kaya nga nabanggit ko sa inyo rin, sasabihin sa, kasi kung kwento ako kahapon, yung na-solvent ko nga kahapon, yung kapatid niya, isa, CCF, yung isa, Baptist. Ang ganda ng kwentuhan namin eh. So, pinaliwanag ko lahat. Yung CCF, ganun eh. Alam niyo ba yun? Diba? Mga businessman. Eh, may pera tayo. Gawa tayo sa Trinity Church. Diba? Nakita mo naman si Manalo. Iwasan niyo yun. Kaya iniisip ko sa diatribe sana, may mag-rise up na totoo din doon. At hindi mga politiko. Kasi sayang naman yung gawain doon. Buhay at dugo ang pinuhunan doon. Tapos magkaroon na sapira doon. Kaya dapat pag pastor ka, Peter ka rin. Ibig sabihin, kaya mayroon tayong lalala yung preaching natin na pabida ka ba? Hindi, ano sabi mo? Glory in this. Okay? So, a temptation talaga sa atin yan eh. Kung ano sa tayo magaling, mapera ka, pag mapera ka. Gusto mo,
Napapansin pa minsan, ganun eh. Yung nasa na nga pala yung binigay kong binanggit mo pa, naalala ko yung kwento na, taga-CCF din yun. Binanggit pa kung magkano yung binigay niya sa amin. Una, hindi King James yan. Tapos, yung binanggit ko nga sa ano. Sabi ni Peter Tanchi, magsisi ulit ng kasalanan mo. Heretic din po yan. Pero dahil hindi mo na makagalaw yan kasi mapera, kala nila. Ganon si Sapira eh. Tsaka si German Sapira. Nasa German, hindi mo makagalaw dito. Sigurado ka. Na tayo dito. Sino ditong hindi magagalaw ng Diyos? Ha? Feeling nyo lang. Kasi ano ako, ano man yan. Pag ang Diyos ang kumilos, kahit sino ka pa. Okay, tapusin ko na. So, huwag tayo maging Sapira. Obsessed Sapira, ha? Siya tayo dapat maging obsessed. Ngayon, sa salita na hindi na obsession ang tawag dyan, eh. Sakto lang. Ngayon yung po-point ko doon next week sa kanila. So, pray natin kayo doon. Ako doon, ha? Hindi ako mabulol. At lalong di ako panghinaan. Kailangan nila doon. Kailangan nila ng exhortation. Okay, let's pray. Lord, salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. Nakita namin yung masamang example dito. Ang nais sa Sapira, Panginoon, na sila nagpataas. To the point na nagsinungaling sila sa inyo, inyong lingkod. Lord, patawarin niyo po, Lord, kami. Nagkakaroon kami ng ganyang thought minsan, madalas. Sinungaling sa church po, Panginoon. Hindi man kami gumagawa na mapakalalang bagay. Minsan ang malalang gawain dito, pride, pagalingan. Mali din naman. So I pray, Panginoon, katulad sabi ni Paul, kung kami magmamalaki, sabi sa Jeremiah, Panginoon, glory in this, that we know and understand you. And we know you, that you are the God of loving kindness and judgment. Doon kami mag-glory. Of course, all winning, yan ang pinakapurong paglilingkod. Hindi kami na babati dyan minsan, walang bayad, Panginoon. Pero yan ang nakikita nyo. Pagtotoong kami yung soul winner. Mahal nyo po itong mga tao, yun mo po sa impyerno. Minsan mahirap, pero yun talaga. Salamat po sa Daddy po na magpatuloy din yung mga soul winner doon. Ma-influence pa yung iba. Tamang doktrina din. I pray na kayo po sa yung church din po, Lord. I believe wala namang ganyan pa dito, but sa ibang bagay, para kaming Ananias si Sapira, Panginoon. Sana magmalaki, kami magaling, kami matalino, kami mayaman, matawarin niyo po ulit kami. At turuan, Panginoon, kung talagang doon kami sa ganung bagay, tawarin, turuan, gamitin yung salita, Panginoon, lingkod. At we ask for your grace, Panginoon. Tawarin niyo po kami, Lord. Ngayon naman ay we pray for dahil ng Panginoon. Next week, Panginoon, gamitin niyo yung lingkod doon. Auditor purpose doon, Panginoon. Gamitin niyo yung lingkod. Ito naman, pagpalaan niyo kami. Medyo na liliwas, Panginoon. Medyo tinatamad. Medyo nag-backslide din, Panginoon. Tawarin niyo po lang sila. Pero igabayan, Panginoon, sa tama. Ganoon din po, Lord, sa aming pagkain, Panginoon. Salamat ng patuloy mag-provide, Panginoon. Mas pasal niyo rin po, Lord. Salamat sa fellowship ng bawat isa. Soul winning kahapon, Panginoon. Again, sa next week, Panginoon, sabayin yung bawat isa. Dahil dito, Lord, naiwan sila dito. Sabayin yung lingkod. Kaya maggagabay sa bawat isa for another week, Panginoon. Mamayang hapon, Panginoon, gamitin niyo ang bawat isa. Fellowship, practice, Panginoon, soul winning. Kaya manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.